been trying to share you guys my wins and my losses dito sa cryptocurrency since 2021 ng August or actually June. Isa sa mga pinaka-first videos ko patungkol is Bitcoin of course, then Ethereum, tapos XRP, Ada Cardano hanggang sa lumipat na tayo sa mga trending topics in order for me to commit to our purpose na masundo kayo sa mga kaalaman sa cryptocurrency at karunungan sa cryptocurrency. So, this channel might not be the best, I would say, in terms of profitability, because I would say na tayo may pinakamabagal na profitability pero solid, no? Na talagang masasabi natin na maliit yung chances na mawalan tayo. Pag bumalik yung market, malaki yung balik, kumbaga. Kasi nandun ako sa point na iniisip ko paano kung nanay ko yung bumibili o kaya sabihin natin tatay ko yung bumibili kaso wala akong tatay. So hindi ko masabi. Sabihin natin nanay ko yung bumibili, diba? I don't know, no? Baka sampal-sampalin ako nun. So ngayon guys, I wanna talk about a lot of things today. Okay? So mainly yung WLFI natin kasi lalabas na siya. We've been trying to tell you guys, okay, WLFI is going to be something. Okay? I'm not sure if it's gonna be the new structure or the start of the new system na tinatawag. Okay, hindi ko sinasabing we're very sure. Pero syempre, mag-shoutouts muna tayo. Big shoutout sa asawa ko na pauwi pa lang. Big shoutout sa mga nandito agad. Kay Eggsy, kay Kirk, Andrew Lau na bumabalik dito kahit paldo na to sa futures. Okay, big shoutouts kay Big Fella. Big shoutouts kay Drode. Okay. Big shoutouts kay Roser. Yan, big shoutouts sa'yo. Big shoutouts kay Reynold. Yan, tinadtad yung chat. Ay, salamat sa mga nag-share dyan kahit tatatlo lang kayo. So mag-share kayo please. Share nyo ako sa Facebook nyo. Okay, yan. Big shoutouts kay Lila Irene, kay Reynold, kay Vlad. Yan, big shoutouts sa mga bumabalik dito kay Books. Big shoutouts kay Mark, Joseph. Okay, vlog, mabuhay ka sir. Yan, kay Moto Vlog DL Vlog pala. Moto DL Vlog, I mean. Big shoutouts kay Jeffrey Tan. Isa sa mga donators dito sa YouTube channel natin. Big shoutouts kay Yukin, yan. Mas okay pa pala mabagal kaysa sa nagbebenta ng trading strategy pang crypto pero gold naman tinitrade niya. Nako, issue ka talaga. Humahanap ka ng issue dito Naghahanap ka ng gulo Parang gusto mo ng gulo talaga dito. Diyos ko. Big shoutouts kay Shelo yan. Big shoutouts kay Larsival yan. Big shoutouts sa mga tiga-Saudi. Big shoutouts sa mga OFWs natin na nagpapakahirap upang gumrind ng pera. Nagmimina ng US dollars at ng ibang strong dominant currencies. Yan, big shoutouts kay Kyle. Nagbabalik. Okay. And yan, big shoutout sa mga nagbabalik dito at yung mga pumaldo. Congratulations sa inyo guys. Maraming salamat sa mga nagdo-donate. Yan, big shoutout sa inyo guys. Okay? Kasi kailangan ko yung pera Maniwala kayo sa akin sa hindi. Sasabihin nyo sa akin si Sir Oso, pumapaldo na to pero gusto pa rin ng pera. Maniwala kayo sa akin guys sa dami ng ginagawa ko. Okay? Hindi ako yung cryptocurrency influencer magpapakita sa inyo ng stock ng pera, kotse ko, etc. Ako, meron ako yung tinatawag na wisdom na I wanna stay and act like as if yung lifestyle ko is poor pa din. Maniwala kayo sa hindi, nakabike pa rin ako dito. Maniwala kayo sa akin. Papakita ko sa inyo next time, pero nakabike pa rin ako hanggang ngayon. Pero, ang nakakatawa, may business yan. May sariling business. At tanong nga sa akin ng mga yung katrabaho ko, ba't nagtatrabaho ka ba dito? May business ka na. Mukha ka ng zombie. Mukha ka ng puyat, etc. So, bagong pakulo sa Meraki, pasok ka. Anong bagong pakulo? Wala, tahimik sila doon. Kasi ayoko silang maingay. Yun yung sinasabi ko sa kanila Ganito lang yan guys Wisdom muna tayo bago tayo magsimula. Okay? Dalawa lang yan guys. Mahahawa nyo ko o hahawaan ko kayo. Okay? So yung mga luma na dito sa si Eggsy.
Pwede siya magsalita sa akin dito kung nagsisinungaling ako, ha? Okay? Itong sa Meraki, guys, for the longest time before pa Meraki tawag dito, pinagsabihan ko na tong mga to. Pag dito kayo, okay, hindi to lungga ng mga emosyonal na tao. Okay? Hindi man tayo kasing yaman ng mga taong nagfe-flex sa cryptocurrency at nagfe-flex para lang sa followers, etc. Okay? Meron tayong tinatawag na character or yung wisdom na ready pag dumating yung pera. Okay? So, ito yung magiging iba nyo sa mga tao. Okay? Especially kahit nanonood ka lang, kahit wala ka sa Meraki, guys. Okay? Kasi gusto ko mahawa kayo sa tinatawag natin na character or wisdom na tinatawag. Okay? Hindi ko kayo ilalagay doon sa situation na magyayabang ako tapos gagayahin nyo ko or sabihin natin, magpapakita ko ng mga meron ako. Sabihin natin, papakita ko sa inyo yung business ko, papakita ko yung ibang ginagawa ko sa cryptocurrency other than things, etc. Tapos hindi naman kayo matututo. I guess nyo, may natutunan kasi akong wisdom eh. Dalawa lang yan. Pag nagsabi ka ng kinikita mo, okay, it's either one, wala siyang pake. Pangalawa is kakaingitan ka niya. Okay? May tinatawag tayong evil eyes eh. Okay? So, sa Meraki, oo, kita nyo yung $10,000 ko na currently standing ngayon $10,000 na galing sa 100 naging 10,000. Naging 1,000, naging 10,000 to 30,000. Hindi ko tinipi. Na hanggang ngayon, marami pa rin sa inyo nagtatanong, ba't hindi mo tinipi? Ba't di ka nagtipi? Diba? So, all of that, kung matagal ka na dito, marami makakasagot niyan. Okay? So, kasal namin this January. Yan, big shoutouts kay Kyle. Okay, so, ngayon, pag-usapan natin yung Bitcoin natin. Okay, so may isa tayong bullish reason, then ibibigay ko sa inyo yung worst case scenario, okay? Pero dito sa sa document natin dito sa Meraki, hinimay ko dito yung pinaka-indicator na ginagamit ko na hindi ko i-share kahit kanino. So sinabi ko na rin to sa Discord, sabi ko sa kanila, bibigyan ko kayo ng document. Isang document na hindi ko ibibigay sa live. Okay? Na document na hindi ko ipapamahagi kahit kanino. Okay? Na libre to pero hindi to pinapansin. Okay? Ngayon, dahil libre siya tapos hindi nyo pinapansin, tingin ko may karapatan akong ipagdamot na to. Parang ganun yung nasa thought ko. Kasi, ito for the longest time, for the longest years of cryptocurrency, I've been telling you this data. Kung matagal ka dito sa YouTube channel ko, sinabi ko to, 5 indicators na ginagamit ko. For you guys to be able to know if we are bottoming, even we are at the top of the market. Okay? So, ngayon, dito, sa natin, dito sa live natin na to, pag-uusapan natin muna first yung BTC. Okay? Worst case scenario and the best case scenario. Kasi sasabihin niya naman, si Sir Oso, you're giving us like 2 key scenarios, no? Nung last time, sabi mo, nung last live mo, before ka nawala for many days at naging ermitanyo ka na naman, paano sabihin? Nanahimik ako. Okay? So, in silence, you'll be able to hear God eh. Yan yung tinatawag na naniniwala ako talaga dyan. So, nabibigyan tayo ng sagot. The more that I am silent, okay, may mga nagsasabi din na si Sir Oso nananahimik, hindi ko kaya pag wala si Sir Oso, etc. Kaya niyo yan nang wala ko. Ang kailangan niyo, Diyos. Okay? Huwag niyo akong kailanganin. Okay? Kinakasangkap lang ako. Okay? And I am very sure that you guys will be part of that too. Okay? And one day, mas magiging magaling kayo sa akin. Huwag niyo ako masyadong tingalain. And I deny this kind of praise. And I am not, worthy of this kind of praises from you guys. Okay? Kaya mukha akong suplado dun sa Meraki, may nagsabi. Sige, re-reveal ko na. si Elmers. Sabi, di daw niya kaya pag walang Oso na chismoso. Nako. Pag gano'n ang situation, guys, okay? You're building
a castle made out of sand. Okay? So do not do that. Okay? Kasi I want you guys to be better. That is the main reason why there is also the chismoso. You will be forever questioning who is also the chismoso, and you will be forever questioning magkano ba talaga yung network ni Sir Oso? Magkano ba si ganito? Pag ganun at ganun lang, puro ako lang pinapansin nyo, hindi kayo makakapag-focus sa sarili nyo. And that is the reason why you will never see me and I will never reveal myself to you guys, is because you will just keep on focusing to me. I'm just a flesh. Tao lang ako, guys. Huwag niyo akong sambahin. Huwag niyo akong ipipraise. Huwag niyo kuya Huwag natin ilayo yung purpose ko na sunduin kayo para dalhin kayo doon sa totoong dapat nyong sinasamba. Okay? So, ganito lang yan. Okay? I will leave this one wisdom before we start. Okay? If there is one thing that you cannot control, that is what you worship. At tandaan niyo yan. Na sa simula pa lang na pagsasalita nyo, the way you talk, okay? Na tingin ko, hindi ko kayang panag-crash yung market na to. Ibig sabihin, hindi mo siya kontrolado. It means, hindi mo control yung pera mo. Okay? It means, ikaw ang kinokontrol ng pera mo at sinasamba mo yung pera mo. Nagigets niyo yan? Okay? So, you have to really be careful. Because what is inside is the resonation or nagre-resonate yan sa labas. Okay? Pero kung ano yung nasa labas, kontrolado mo pa rin yung nasa loob. Okay? Hindi ka maapektuhan ng kahit anong nasa labas. Tatandaan niyo yan, guys. Okay? This is very important before we start because dito pa lang, katulad ng sinabi ko sa last live, if wala at hindi pa, at kung hindi pa, okay, kayo ready mag-cryptocurrency at nagki-crypto kayo, tigilan nyo na. Okay? May konting panahon pa kayo tumigil. Okay? Kasi pag late kayo pumasok, lalamunin kayo ng market na to. Pag pumasok na naman tayo sa 128, 140, diyan kayo papasok. Maniwala kayo sa akin. Hindi kayo maniniwala sa akin pag tinawag ko bottom na sa 103. Pag tinawag ko, oh hindi, dumulas yung market, nawalan ng liquidity, sinipsip yung volume para hindi ma-form yung unwanted price action sa market. Sabihin natin unwanted structure, ng bearish structure, sabihin natin head and shoulder, sabihin natin in a monthly time frame. So why am I saying this? Okay? It's because we are already talking about the first topic. Okay, this is the Bitcoin's retest or testing the resistance of 110k. Okay, and we can see clearly nung sa last live ko nung sa ilang days na yan eh. Okay. So, isa pa yan sa mga ko na hindi ako magsasalita at hindi ako magagahol na mag-live para lang magpakita sa inyo, guys. Okay? Kayo ang may hawak, okay, ng nyo, dapat nyong ginagawa. Okay, so ano ibig sabihin nun? Sa akin, hindi ako nandito para mag-live para lang masabi consistent ako, gusto ko magpakita sa inyo. No, nagla-live ako kasi gusto ko ipaalam sa inyo yung mga next move ko. Okay? At yung nagawa ko na. Of course, mainly yung mga nagawa ko na. So dito sa natin, makikita nyo. Okay. Dito. Ito tong live na to. Okay. Nandito pa sa office na to eh. So dito sa office ko na to, naka-TV lang tayo. So sinabi ko dyan, guys. Okay. Sinabi ko dyan, if we cannot go past 12k, we're gonna go down. Okay. Really hard. Okay. Which is really hard naman talaga. Nag 107 tayo, diba? Okay. Pag bumasag tayo, malaki yung chances natin pumasok tayo ng 115k. Okay? So, ang ginawa ko, para i-prove to, okay, gumawa ko ng AI kasi walang gustong magbasa. Okay? So, ito na. Ginawa ko ng AI summary ng lahat. Okay? So, pinakita ko kay AI to. Okay? Dinala ko kay AI. Ginawa niya ng transcript tapos sinamarize niya. Nevertheless, kung Tagalog or English yung pinagsasabi ko dyan, nadamay yan dyan. Okay?
So, ngayon, kita yung mga interest ko. Oy, Papa Jesus. Alam ba to? Mga damit. Nako. Anyways. So, eto na. Tulad ng sinabi ko, guys. Okay? With Bitcoin, okay, ito yung positive thing. Okay? I'm gonna reveal it to you guys. Okay? So, sa Bitcoin, okay, we are trying to reset already. We're not yet there, okay, but we are trying to reset in a one week time frame. Okay? So malapit na tayo. Okay, medyo dried up na yung liquidity. Yan yung masasabi ko. Medyo sip-sip na yung yung volume natin. Pero the way that we go further down, this is very dangerous kasi ito na yung last support level natin. Okay? It means once we break this support level na to, itong red na to na nilagay ko sa natin, coding. Okay? Lalakihan natin, ha. Okay? Sa coding ito. Yan. Okay. So ito sa coding na to. Ayan. Kung nakikita nyo to. Yan. Ito yung last. Okay, pag hindi tayo tumiklop dyan, katulad na ito, sabihin natin, ito tumiklop, diba? Ay, hindi. Nasa ilalim siyang tiklop eh. Okay, wait lang. Papantayin natin. Yan. Okay. Yan. Okay. So, nakikita nyo na siya dito eh. Tumiklop siya. So, pero, hindi siya umangat. Yun yung gusto nating mangyari. Kailangan niya umangat. Okay. Ngayon, kung hindi pa rin siya tumiklop, dito pa lang. Okay. This, I would say like, I'm more of like bearish already. Okay, kasi hindi ko na alam kung saan papasok yung price pag ganun yung nangyari. Okay? But I'm more of like also super bearish to the point where because of this moving average sa 1 week. Pero pag ni 1 month natin, iba yung usapan. Okay? So sa 1 month natin, meron pa daw konting ibubuga siya bago siya talaga mag-crash sa punto ng 96K. Okay, so 96K ito ha. Okay, on the boss, may big event ba? So mamaya malalaman natin. Okay, let's focus on this one first because lahat yan, wala yan kung wala yung Bitcoin. Yun ang masasabi ko sa inyo. Okay, we need to get past to 110K in order for us to complete this itong 1 week na sinasabi natin. Okay, kasi for now, ang nangyayari is na overheat na siya sa one month. Okay, so we don't like that. Okay, ang problema na nga lang dito sa 1 month natin, okay, never kasi tayo nagtagal ng ganito katagal, yung ganitong liquidity. Ibig sabihin talaga dito, maraming new money, maraming banking money, maraming institutional money, maraming enterprise money. Ito na yun dito humihirap yung pagbabasa ng charting natin sa longer time frames. Okay, dati napakadali, sabi nila. Okay? Ako hindi ko masasabi yon kasi pag nandun ka sa situation na yun is iba talaga. Okay? And I haven't used this information or data before when we were at the 2021. Ang kaya ko lang gamitin during that time na talagang kaya kong himayin at balibalik ta rin at kaya kong maipagdebate sa inyo is yung on-chain data na nalimutan ko na naman yung pangalan. Basta, next time. So, that only yung ginagamit ko dun sa mga live na yon. Okay, yung ginagamit ko pag tingin ko talaga we are going to do a massive move. So, dito, nagpapakita ulit siya ng potential. Okay, potential na magkaroon ulit. Okay, hindi ko sinasabing sure ako na magkaroon ulit tayo ng slight retracement. Okay? So hanggang saan? Yan yung tanong eh. So hanggang saan po yung tinatawag yung retracement na yan? Okay? It needs to be supported at, of course, psychological level is just 101 to 103. Okay? Pag hindi tayo masuportahan dyan at bumutas yan agad ng 100, then therefore, it is also trying to retrace this level. Okay? Itong level. Ayan. So, nagpakita na siya. So, itong level na to. Okay? So, isa pa sa pinaka-negative na nakikita ko is may A, B, C, D, E na tayo. Okay? The question is, when we form an Elliott wave theory of A, B, C, D, E na rising wedge, what does that mean? Oftenly, this is being deemed as negative, no? Pero when pag nangyari, tatagalogin natin. Pag nangyari na ang ating
okay, ng ating rising wedge ay nasusuportahan doon sa trend line natin sa ilalim at nagkaroon siya ng magandang bounce. Okay, dito nag-flip or nagkakaroon ng change of character na tinatawag. So dito pumapasok yung buying side na pag pinasok niya yung level na yun, dediretso siya ng mabilis. Hindi niya napapansinin tong level na to. Since we have the ABCDE, it means ilang beses na natin to tinrace tong level na to, and we're just maybe trying to retrace itong previous high natin dito because we broke it. Then nung mag-break natin, we try to retrace. Ngayon, consolidation, probably 2 months, hindi ko alam, but this could be the start. 1 month, okay, of 2 candles na magkapantay pero maliit, pero uncertain candles. Okay, tapos biglang yung sunod na candle is parang malaking candle na nakataas. Okay, pero nevertheless, kung pababa o pataas, that's gonna be a sure move already. Wala nang bawian yun. So, ibig sabihin, pag bumaba siya, then therefore, we're bearish. Babalik to 60K, sabihin natin, or probably 73K. Doon ko lang masasabi na talagang babalik tayo doon. Okay? Or, sabihin natin, pag binasag na agad natin ng dire-diretso, yung level ng 85K, okay, which is dito sa moving average na to, doon ko masasabi na talagang, okay, na talagang crypto winter to. Okay? Now, we have to really recorporate, okay, first, okay, baka gusto nyong balikan tong level na to, which is, that is very unusual. Kasi kahit sa Fibonacci, okay, hindi natin to pwedeng sabihin na talagang, alam mo yun, ito na yun, parang gano'n. So, for now, ang nakikita ko is this is the 618, diba? So, ang nangyayari is nag-bounce tayo, rejected tayo sa 89K, supposedly, pero hindi din yun yung nangyari. So, sabihin natin, oh, okay, baka ganito talaga yan, Sir Oso, pinipilit mo lang kasi. Okay? So, baka ganyan talaga yan. Okay, baka nga, kasi this is not a true price. Tapos dito nag-bounce. Okay, pagbigyan natin. Tapos rejected sa 236, Fibonacci, retrace dito sa 0.5, mega bounce, balik, tapos, ano mangyayari, Sir Oso? Okay, dito mas napoprove, okay, dito mas napoprove na ang ating price is could be trying to retrace sa 99K. Okay? Now, we are trying to get at least above 100K or at least 99K para magkatakutan. Tsaka to mag-go higher. Okay, so anong proof ko dito? Does this support or is this supported by basic indicators na available para sa akin? Kasi ano ako Sir Oso, ano lang ako, basic lang yung ano ko, trading view ko, hanggang 1 or 2 indicators lang kaya ko i-pull up. So, tulungan mo ko dito. Paano ko ba magagawa yan, yung ginagawa mo? Pero gusto ko yung available lang para sa akin. O sige, sabihin natin, okay. So, ang daming indicators, no? Ang daming ganyan, no? So, eto mga to, hindi pa to edited. Wala pa tong edit sa ano, sa Pine script. So, itong mga to, yan, hindi ko na, yung iba dito, hindi ko na ginagamit. Okay? So, hindi ko na nga din maalala yung iba dito. Wait lang, nasa na ba yung, ano natin, on-chain dito? Alam ko, sinave ko yung on-chain dito Hash ribbons, ayun. So, yung hash ribbons natin, ito yung ginagamit nating on-chain sa pag-track kung bullish na. So, ito, katulad na ito. So, nag-print siya ng buy. Okay, every time na nag-print siya ng buy, okay, doon nagkakaroon ng massive move. Okay, so ngayon, nagpakita siya ng buy sa moment na talagang bearish yung mga tao. So, titignan natin to, kung totoo to ha. Sa 1 month, napaka-accurate nito. Pero makikita nyo, nag-print siya ng buy dito. Okay? Diba? Pero yung sumunod is massive bull run pa din. Okay? For altcoins. Okay? Remember, this is 1 month ha. So, 2 months of bull run. Okay? So, tingnan natin kung bibigyan lang tayo ng 2 months of bull run or, okay, magiging patawa to sa atin. Titingnan natin. Okay. So, next is, ito. Tingnan nyo to. Wait lang, nahihirapan tayo. Okay, so meron tayong dito gray capitulation signal, tapos meron din tayo entry signal, no? So, question is, how long does it take
Okay, yung mga ganitong signal. So sabihin natin this is a renewed cycle na tinatawag, or kumbaga nag-refresh na yung market. Okay, so sabihin natin dito pa lang tayo. Okay, or alin man dito sa dalawang to. Ayun yung ayoko na nangyayari. Kasi when it refreshes, tapos nagpakita yung first na ganito, okay, or pangalawa, nangyayari is nasusundan siya ng mga big capitulation candles. Okay? So, ganun din dito. Okay? Big capitulation candles after this, renewed candle, renewed cycle, renewed market, sabi natin, kumbaga na-refresh yung market natin. Ang nangyayari is nasusundan siya ng massive move like this. Yan. In 1 month, nabigyan tayo ng ganitong candle. Yan. Big shoutouts kay Mr. Strong, kay Albert. Big shoutouts kay Jules. Yan. Kay Crypto Junkie, Elliott Wave niya 125k stop. Talaga? I don't think so. Kasi dapat supported pag sinabi mo Elliott Wave. Okay, so pag ito sabihin natin, ito ang totoong Fibonacci ha. Pagpalagay na lang natin. Huwag nang maging sobrang huwag tayong maging sobrang seryoso sa buhay. Pagpalagay na lang natin ito, okay? By just looking at the resistance ng mga candles natin sa 1 month time frame, okay? Sa 1M. Ngayon, makikita natin dito na rejected tayo sa 122k. Although lumagpas, sabihin na lang natin, okay, sige, fine. Okay, totoo tong liquidity na to kasi nasa 1 month time frame tayo. Okay, dito natin papasok or sasalaksak yung topic na kailangan niya talaga mag-retrace sa 99 kasi this is 236 level. Okay? If this cannot be supported, what happens is, okay, hindi tayo makakaangat. Sabihin natin, bumagsak siya, di ba? Sumilip lang siya ng kahit konting-konti lang sa 90s or 90k. Malaki yung chances natin na ang pinaka-dip natin is aabot ng 74. Okay? Alam ko, marami nagsasabi napaka-imposible na ito. Okay, anything is possible. You know why? Okay, medyo magiging prophetic tayo dito ha. Okay, this is biblical. So, yung mga ayaw nakakarinig ng ganito, wala akong paki sa inyo guys. Okay? Kasi wala naman din kayong pakisabihin ko. So, give and take lang tayo. Pero I wanna let you guys hear about this. Okay? So, there are prophetic that is being fulfilled sa Bible. Okay, and we never had this kind of consecutive prophetic na natutupad. Okay, that's why I'm very cautious about the price of the market is because all of these are being lined up. Yan yung sasabihin ko. So, sige, cancel out natin yung Bible, cancel out natin yung prophetic thing. So, ibibigay ko sa inyo yung research. Okay, ibibigay ko sa inyo yung clue sa topic na to. Kayo mag-research. Okay, so ang pinaka-clue dyan is si Jared Kushner. Okay, so mag-research na kayo. After this, mag-research kayo Jared Kushner. Kayo na bahala. Okay, hindi ko ihihimayin sa inyo. Ayoko magsalita. Okay, kasi nasa US tayo, hindi ko sinasabing malaking tao ako para pabagsakin, etc. Hindi ko sinasabing gano'n. Ayoko lang talaga ng issue. Okay, so kayo na bahala. I-search nyo, Jared Kushner. Okay, Prophetic September 23. Okay, kayo na bahala. So sa akin, guys, we are, kung technical at technical, walang biblical, etc. We are trying to transition really fast to digital assets. Okay, so it's not CBDC or it's not anything, etc. Blah blah blah. But what we are trying to say here is we are trying to move forward or fast to doon sa tinatawag na everything being under control. Okay? Ano papaspell mo? Jared Kushner. Ito, sige, type ko. Just go. Ito na. Oh. Yan. Jared Kushner. Yan. Sinend ko na sa wall. Yan. Okay. So, again, okay, this is the worst case scenario, no? Okay. So, again, for the bull scenario, okay, mag-bounce siya sa 100k. Bakit? Okay, it's because of this. Okay, may tinatawag tayong prolonged cycle na ang tagal-tagal na natin nandito.
Ha? Wala problema kung Bisaya o ano. Huwag niyong i-label yung sarili niyo guys sa mga kung Tagalog kayo o ano, Ilonggo, Ilongga or ano, Ilocano, etc. Yun yung dyan nagsisimula yung division guys. Okay? You are not who you are anymore. Okay? The moment that you still put topics onto your you're part of the system, you're part of the matrix pag nangyari yan. Okay? So, tulad yung sinabi ko kanina, di ba? Huwag yung i-stress or ibigay sa bibig nyo or ibuga sa bibig nyo yung mga bagay na ayaw nyo naman talaga mangyari. Na sinasabi mo pag Bisaya hindi marunong mag-spelling, di yun tama. Okay, huwag yung sasabihin yun. Okay? So, kaya yan tapatan ng pursige. Kailangan yung pursigihin na i-type mo man lang, Jared, tapos C kung C yung pagka-spell mo, sabi natin ako, Kush. Kasi ang pagkakaintindi ko sa Kush is yung happy na damo. Diba, Kush? O, di Kushner. I-correct naman yan ni Google. Okay? So, ngayon, ito na yung sasabihin ko sa inyo, guys. Okay, let's go back here. Okay. Dito sa natin, RSI, guys. Okay, 1, 2, 3. Okay, meron tayo. So, hindi ko pa rin ito binabago. Okay, dinagdagan ko lang nitong mga arrows. And itong prediction natin na to, back in 2024 po to ng September. September live ko pa to ginawa. Okay, na pinipredict natin na magbabounce tayo dito sa green candle na to. And that bounce will trigger a massive bull run for all cryptocurrencies. Okay, wag yung sobrang bago. Okay, kasi maliliit yung chances nyo na makasalok ng malaking pera. Okay, targetin nyo yung mga DeFi, targetin nyo yung mga layer 1 infrastructures. Okay, so ito yung sasabihin ko sa inyo guys. Okay, when we bounce here dito sa moving average na to, kung papansin niyo, itong moving average na to is going to be massive. Okay, we never what happens on this level, okay, is going to be a make it or break it. Ano ibig sabihin nun? Pag nabasag tayo dito sa green line natin na to at dumiretso to, tapos na yung crypto. Yun ang masasabi ko. Okay? Lalo na pa nag-create siya ng lower dito. Makinig na kayo doon. Tapos na siya. Okay? Papasok na lang ulit tayo pag pumasok siya doon sa level na to. Itong line na to na ginawa ko din. Okay? Kasi it is going to be a massive move supposedly pag nag-bounce siya dyan. Okay? Explanation is more of like calculation ng moving averages. Okay? And we never have that kind of move ever since 2016-2017. Why am I relating this to 2017 or 2016-17 pump? It's because we are in a same kind of vibe na tinatawag. Yung vibe na this is parang adoption tinatawag. Okay? So wala masyadong tumitingin dito sa RSI no na tinatawag natin dito. Okay, for the longest time this is 3-week time frame. Okay, meron tayong 1, 2, 3, 4. Okay, yung pang-apat natin bumabasag tayo yan. Usually, supposedly, dapat basagin natin siya. So, ano yung potential top? This is the potential top for that one. Okay, kasi napaagay yung top natin dito. Nag-create siya ng bear pero hindi siya tumuloy. Okay, so pag ito, nagdumikit yan ng isa pang bear na yan ang yung sasabihin ko sa inyo, we are a real bear market. Okay, kasi hindi yan gagawa ng tatlong bear, okay, tatlong ganyan, para masabi na bull run pa rin tayo. Okay, hindi yan ganon. Okay, so ito yung sasabihin ko sa inyo guys. Okay, it needs to get out of that level already. Ito yung sinasabi ko, make it or break it, we are in a very critical levels for Bitcoin. Hindi ko papakita sa inyo yung iba pang indicator, munti ko nang banggitin kung ano yung indicator na yun. Basta may 5 kaming indicator dito sa document na to. Ito. Dito sa document na to, may 5 kaming indicator, okay, na gusto ko sana i-share sa inyo pero hindi muna. Okay, so ito na yung sinasabi ko. Sa Ethereum,
Okay, gumawa din ako ng document dito na ipapakawala ko sa Meraki. Okay, so this is a 3-week time frame. Ganun din yung move dito. So meron tayong bearish pero na-fulfilled na yung bearishness na yun. Okay, na fill in na siya. So every time that we go past through that level, we always want to retrace first doon sa moving average. Same thing here, no? So when we go past through, sabihin natin 1, okay, so ito na yun. Ang laki nung, kung bakit malaki tong bull run na to, kasi makikita nyo to, may W ka dyan. So ito din, may W ka na. Okay, bakit malaki tong bull run na to para sa mga altcoins at sisimutin tayo ng mga institution pag hindi tayo nakaalis is because of this. Okay, malaki yung BOS natin, tapos may tinatawag tayong malaki yung gap na tinatawag. Okay, itong gap na to para mapunta siya dito. Okay, tapos para hatakin ka pababa ng sobrang bilis is kailangan ng sobrang laking pera na sisimutin ng iilang mga siswertihin sa pagtitipi sa pinaka-top. Okay. Of course, sa'yo since 2022 as I remembered. Pa-share naman Sir Awesome, pamasko. Baya mo, ano si-share? Ayun na, sinishare ko kayo ng value, guys. Okay, make money out of this value. I've been trying to tell you guys. Okay, nagbibigay ako sa inyo. Sige, okay. Gagawan ko kayo ng matrix. Okay, gagawan ko kayo ng matrix. Ito na ha, outright ko na sinasabi sa inyo. Gagawan ko kayo ng matrix na mag-e-enjoy kayo. Hindi nyo mararamdaman na inaalipin ko kayo. Okay, para lang makita nyo kung gaano kayo kadaga. Okay, yan ha. Ibibigay ko na sa inyo. Okay? So, magiging mason ako dito, guys. Okay? Imamason ko to para sa inyo. Okay? Pag na-push to, it means ina-allow to ni God in order for you guys to be enlightened. Ito yung tinatawag ng Diyos na hahayaan ng Diyos na mapahirapan kayo para tumawag kayo sa Kanya. Okay? So, nangyayari yun. May ganong verse, hindi ko lang maalala kung saan, kung Ecclesiastes or what, nalimutan ko. So, ba't ko gagawin to? Gagawin ko kayo ng matrix na feeling nyo na nanalo kayo. Okay? At feeling nyo pumapaldo kayo. Okay? Gagawin ko kayo ng ganon. Kayo mag-alala. Kasi gusto nyo ng ganun, di ba? Gusto nyo bigyan ko kayo pera, o sige, bibigyan ko kayo pera. Kahit Meraki magpa-participate dito. Okay? Pero mas malaki advantage nila. Pero hindi ko muna sasabihin kung alin. Okay? So, let's talk about the Ethereum. Okay? So, why am I bullish with Ethereum? Kung makikita nyo, we are falling sa RSI. We never had this kind of hype. So, ang laki ng chance natin na umangat tayo doon. Okay? So, the chances of us going up there, okay, is already there. Kasi bumagsak na tayo tapos we tried to retrace. Ito yung sinasabi natin na pag every time na pumasok tayo dito sa level na to, ang angat nito, okay, kailangan may malaking retrace. Okay, nangyari na siya. Okay, and i-compare dapat natin yung price. Dapat magkalapit sila. Ayan, magkalapit naman yung price. So, hindi naman nagkakaiba. So, binigyan tayo pala ng chance bumalik dun sa price level na yon, hindi natin pinakinggan. Except dito sa Meraki, binigyan ko kayo ng clue. Binigay ko sa inyo lahat 2,300 to 2,800 pa lang sinasabi ko na sa inyo because of this simple method of RSI. Okay, basics lang to guys. Okay, since ni-request nyo, gusto nyo ng basics, so ito yun, basics W. Okay, so W, meron kang W. Okay, nevertheless, whatever, kung lumagpas, etc. Okay, very understandable because we are being pushed to dun sa narrative ng bull run na to, altcoin season na to, kaya to sumobra ng ganito. And given the fact that there are new money, 80% of our cryptocurrency right now is of course new money, new adoption from retail, new adoption for enterprises, and Bitcoin adoption from institutions that they are trying to convert their companies into Bitcoin holdings, no? To be empowered. Ito yung tinatawag na ini-empower na nila yung US dollar or US dominance sa buong country, sa iba't ibang countries or laban sa iba't ibang countries rather. Okay? So ito na yung sasabihin ko sa inyo.
Okay. Why this is super bullish? Okay, kasi nag-retrace na nga tayo eh. Meron na tayong tinatawag na W. Okay. Kumbaga, dapat to, it's very, okay, evident na sa inyo. Itong naging pump na to, nagsisimula pa lang to. Kailangan yan lang mag-retrace ng konti. Okay. Bago to pumasok ng sobrang taas dito. Okay. Pag nandito na ulit, magkakapantay na to. Kahit ganyan lang or kahit ganito lang. Mag-isip na kayo, mag-TP kayo, bahala sa buhay nyo. Okay? Kasi dito, nung pumasok siya dito, okay, that's your first wave of chance to get out of the market. Okay? That's your first wave. Then, yung third wave is nung bumagsak siya sa near 60 to 50. Okay? Bibigyan tayo ng chance niyan umalis, katulad na ito. Diba? So, baliktad naman dito, may W ko naman sa taas. Or magiging letter V naman siya. Dito din, magkakaroon yan letter V bago yan bumagsak. Okay, pag yan nangyari, okay, that's your chance. Okay, yung konting retrace, magpaprint ng bear signal, yun na yun. Okay, so sa World Liberty Finance or Financial, okay, magle-launch na siya today. Ilang minutes na lang ba? Alam ko, ilang oras pa eh. 1 hour na lang ba? Tingnan ko. Actually, naka-release na siya. So, yan. Pwede na kayo bumili. Okay, pero ako, hindi ako bibili. Kasi, finitures namin to eh. So, may mga pumaldo sa Meraki. Ako na-compound yung losses ko. Ayan, so nagkaroon ng supply shock. Pumasok siya ng $1. Okay. Actually, you know what? Bibili ako. Gusto ko lang hawakan. Okay. O sige, bibilan ko yung Meraki ng konti. Ayan. Okay. Ayan. Market na. Pala na. Okay. Yung market ko lang. Okay. Hahawakan ko lang para sa Meraki. Pero malaki chances nito bumagsak na ng 10 cents. Pero gusto ko lang mabigyan yung Meraki ng karampot. Pero walang ano. Okay. Pero may WLFI na tayo. Meron tayong USD1. Ang nagpa-bullish sa USD sa WLFI is yung potential liquidity unlocking ng liquidity na tinatawag. So, ewan ko ba't nabubullish sila doon. Okay? Pag nag-unlock na yung liquidity, mabilis daw magkakaubusan, etc. It's for like speculation, kaya nagiging bullish. Okay? So, para sa akin, I don't think that it's gonna be super bullish. Okay? In the long run. Okay? Midterm at least. Hindi ko sinasabing long term. Midterm. Okay? Kaya hindi ko siya mapagtuunan talaga na sasabihin ko sa inyo, sure ako na bearish to. Ay, bullish to. Or bearish ako dito, etc. So, until it is further confirmed, sasabihin ko sa inyo. For now, yun yung sasabihin ko pa rin. Okay? It's not yet confirmed, but it's really good to have some because it's marketing. Okay? It's very easy to market. It's marketed. Okay? Na-market na siya. Yung people behind it is like very controversial. People like si Donald Trump Jr., etc. Or sabihin na lang natin sila yung mga tao behind it, okay, na nagbi-build niyan, kinuha pa si Aave as backbone, etc. blah blah blah. So marami silang holdings, etc. So hindi ko alam kung hanggang saan yung magiging push nitong market na to for WLFI, pero it's really good to have at least something that you can lose. Kung nilalagay mo sa futures na tatalo ka ng $20, ilagay mo na lang yan sa WLFI muna, 'di ba? Tapos, dakot ka ulit $20. Lagay mo ulit sa ibang asset. Okay? So, I'm not gonna say like this is the best buying opportunity or neither this is a financial advice. Ang masasabi ko for now, it is very good to at least have something that is very popular. Okay? You ride the tide. Okay? This is the time that you ride the tide and instead of fighting it. Okay? Especially if it is something that it is okay for you to lose. Kung okay lang sa inyo mawala, bakit na mo problema kayo guys? Okay, nakakapag-Netflix nga kayo eh. 'Di ba? Nakakapag-shopping nga kayo. 'Di ba? So, bakit kayo natatakot gumastos sa bagay na pwede kayong kumita or pwedeng hindi kayo kumita, 'di ba? If you don't understand something in WLFI, then don't buy it. No? Just buy Bitcoin if you understand it. If you understand XRP, then just buy XRP.
'Di ba? Why do you bend your decision to people like me? Or why do you bend your decision to people who you think na talagang makakatulong sa inyo? Imbis na gina-govern niyo yung sarili niyo. Okay? Govern yourself first. Be the ruler of yourself first before you can rule others. Diba? Salamat pala sa mga info na binibigay mo sa amin. Malaking tulong pa para sa mga baguhan lang. Hindi na kayo baguhan, guys. The moment na nasa YouTube kayo, nag-research kayo, nagbasa kayo, nagtagal kayo ng na nevertheless the market is already in a turmoil. Okay? Kahit sinasabi ko sa inyo, last na yung 124, going down, etc. for a retrace, etc. No? So, yeah. Okay, so final thought. Okay, gusto ko lang ibigay sa inyo to before ko i-close down tong topic natin. Pag binagsak natin to sa 1 day time frame, ay kita na ay 1 hour pala to. Teka lang. Okay. So, excuse me. Nabidigay ako. So, pag binagsak natin to sa makita natin gusto nila mag-retrace, 'di ba? So, gusto pa niya mag-retrace ng konti. Okay. So, clearly, this is going to retrace to 150 moving average. Okay, that's very inevitable. Okay? Yung mga trades ko kagahapon na ang aga na titrigger, gusto ko ilagay sa confirmation ang nangyayari na titrigger siya na titrigger sa 108,294 dyan sa level na to. So, ngayon, ang gagawin ko, ibababa ko pa ng konti. Okay? So, nag-trigger siya pero hindi nag-TP sa 105. Yun lang sana gusto ko. Pero hindi siya dumiretso doon. May talagang gustong bumili ng market or probably we're doing a bearish flag here. Okay, so may nakita na tayong 1, 2, 3 sa loob ng ABC. Okay, so that confirms our last capitulation. So ito yung tinatawag na last Elliott wave level. Okay? Gusto niyang bumagsak. Pero should do a parabolic first before it does do its next move papunta dito, okay, to fill in this gap. Okay, meron tayong tinatawag na fair value gap here, which is a bullish fair value gap. It may spark an interest to say that we are still going to go down. If that's the case, then we might be able to buy this, use this, or buy at this level, by buying important assets. So, may yung mga important assets sa'yo? So, syempre yung mga high cap assets. Okay, we have this rotation sa cryptocurrency. It is very stupid for us to buy memes at sumugal dito. Kaya yung mga nasa Meraki, huwag kayo na-hurt kung wala tayong pinapakuwalang mga gems na iniisip nyo makapag times 2, times 4, times 5. Nung pinapakawalan ko kayo ng mga ganun, hindi naman kayo bumili. So, onti lang sa inyong bumili at pumaldo. Okay lang yun. Okay, hindi naman yun yung main reason kung ba't may Meraki. It is for you guys to have a community that acts the way that you should be. Okay? Na I want you guys to be that person who is already holding $1 million or 1 million to 2, sabihin natin 10 million pesos. Or sabihin natin 20 million pesos. The question is, bigyan ka ng 20 million, what are you gonna do about it? Diba? I truly believe the reason why it's not being given to you yet, okay, is because you're not yet ready. Okay? Have you prayed once in your life na imbes na mag-pray, Lord, pahingi ako pera, sana magkaroon ako ng ganitong pera, sana ganitong pera, tas tutulong ako sa mga mahihirap. Hindi pinapakinggan ng Diyos. Maniwala kayo sa akin kasi alam niya ang laman ng puso mo. Iba nila binubuga ng bibig sa nilalaman ng puso mo. Okay? Most oftenly, yung mga ganun hindi pinapakinggan. Okay? Kasi, bakit? Based on experience, yun ang ginawa ko. Okay? So, wala sa mga yun ang pinakinggan. Alam mo pinakinggan sa akin ng Diyos is, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, grant me a understanding heart. Grant me some wisdom. I wanna understand what makes a millionaire a millionaire. Why he can have a million by just sitting in his computer for 1 month and he has 100k, 300k thousand pesos, dollars. Tapos makakabuo siya ng 1 million.
by just being so obsessed onto things. Nagets nyo yan? Huwag tayo ma-hurt ha, sinasabi ko lang yung totoo guys. Okay? Maybe you're praying for something that is, just for yourself. Na pinagdadasal mo sa magkapera ako ng ganito, Lord, deserve ko naman, dami ko nang nagawa, etc. Have you thought of like, baka wala pa sa akin yung character na yun? Naisip nyo ba yan? Baka kaya wala pa. Kasi minsan, hindi bibigay. Kasi hindi ka pa ready. Yun yung sasabihin ko sa'yo. It's either bigay sa'yo ngayon, you destroy other people, you destroy yourself. Okay? Ito yung tinatawag na yung mga mayayaman nagpapakamatay. O yung mga mayayaman na nilalamon ng pera. Tapos hindi iniisip nila na okay lang yung ginagawa nila. Katulad ng mga Nepo babies. Nepo babies ba yun? Basta yun. Yung mga sa DPWH. Ano yung sabi nila? Hindi daw nila kasalanan. Bakit ganun ang pera? Kung ganun sila kayaman. Okay? Nawala silang ibang bagay na ginagawa kundi DPWH. Nagigets nyo? Tapos sasabihin nila hindi nila kasalanan kung ba't sila mayaman. Just because of DPWH, mayaman na sila. Deserve daw nila yan, etc. Okay, give and take. Wala tayo doon para mag-judge. Pero hindi din tayo tanga, di ba? Alam naman natin yan. Pag government official or government worker ka, malimit. Okay? Malimit at kalimitan. Okay? Hindi ganong kalakihan. Dapat yung kinikita mo para magkaroon ka ng 2 magagarbong kotse per head ng family mo. Diba? So, I'm just letting you know, guys. Okay? So, yun ba ang kind of yaman na gusto nyo? Yun ba yung kind of yaman na iniintay nyo sa buhay nyo? Yun ba ang gusto nyong yaman na ibibigay ni Lord? Okay, bigay ni Lord. O, tapos, diba? Pero please believe that money is not evil. Remember that. Okay? It's human interaction to money. And money without a purpose is evil. For purpose is the gatekeeper. Always remember. Purpose is always the gatekeeper. Para masabi natin, okay, na deserving ka ng pera. Kasi, ganito yan eh. Okay, hindi ka nga nabubulag sa pera, pero ang dami mong pera, sabihin natin. Hindi ka nabubulag sa pera, marami kang pera, tapos ganun ka katanga, mamigay ng pera kung kani-kanino. Yung pala, na-enable mo na yung isang tao na magra-rob ng bangko. Finance mo na sila. Nagigets mo yun? Okay? Nagigets nyo yun? Okay? Sana nagigets nyo yun? Simple lang yung ano na yun, yung topic na yun. Okay? So, dito sa crypto guys, wala akong masyado sasabihin kundi gusto ko kayong akuin. Okay? Gusto ko kayong alalayan sa mga mangyayari. Okay? So, maraming magsasabi dito that we are already on the top. Okay? Pero I believe that we're not. Okay? But definitely, there will be a massive capitulation. Okay? This September. We've been predicting this since August. We've been predicting this since the start of July's stock market. Okay? Okay? May mga tanong pa ba kayo before I let you go, guys? Bago kayo pakawalan. Tapos 63 kayo nanonood. Pakawalan nyo yung likes nyo kasi malaking tulong sa channel yan. Okay, para makarating siya sa mga wall nung mga gustong makarinig ng ganitong kind of crypto talks. Yan, big shoutouts kay Zenmind, kay Dax, kay Alvin Alfaro, kay Overflow, big shoutouts pala. Nandito pala, nakikinig eh. Pag mga chismis, ang bilis mo ah. Big shoutouts kay, kay Grandpa. Big shoutouts kay
Kay Lucky You. Lucky You. Watching dahil sa XRP tapos na, boss. Nako, hindi kami nag-talk sa XRP. Clickbait? Hindi clickbait yun. Bakit? It's because this is a trifecta na tinatawag. Okay? If you cannot analyze XRP, Ethereum, and BTC all the same at the same time, okay, then there's a problem. Okay? So, worst case scenario ito. Okay? Pero, okay, I really don't think ito yung mangyayari talaga. Yan, nire-reveal ko na ha. Ito yan. Ito lang talaga. Tingin ko. Okay, so adjust ha. Ganun talaga. Kasi nag-change yung market natin move eh. Ba't hindi ko i-adjust? Para lang sabihin sa inyo, tama, mali ako. Hindi. Nandito ako para kumita ng pera. Hindi ko kailangan maging tama, mali. Kung ito yung gusto sabihin ng market sa akin, then yun yung gagawin natin. Okay? Hindi ko nais na maging tama o mali. Para lang sambahin nyo. Nandito ako para kumita ng pera kasi may purpose yung pera natin. May gusto kong gawin sa pera natin. Okay? So, yeah. Yun lang guys. Wala akong masyadong sasabihin sa inyo. Hindi meme coin yung WLFI daw. etc. Chismoso po ako. Unestimated amount ni XRP. Isa rin kasi yung sobrang bait natin. Yan, big shoutouts kay J-Leaf. Walang problema sa pagiging sobrang mabait, guys. Big shoutouts kay Lucky You. Ang problema is, sobrang bait mo, kulang ka sa wisdom. Yun yung problema. Kasi wisdom is the harness, okay, na tinatawag to all abundance and prosperity. Tanong